So yun, good morning guys, welcome back to my channel. Preheat ulit tayo as usual. So ngayon, naisip ko, since wala naman akong, ang content ko pagpunta lang sa tindahan talaga is from daily. So naisip ko, what if mag-ano ako ng topic, no? Or suggest kayo ng topic kung saan sasagutin ko habang papunta ako dun sa tindahan namin. So yun lang. So ayan, pwede ko rin i-share sa inyo yung ownership review nito after 4.5 months dito sa motor na to, sa Dominar 400. At baka malay mo may interested sa inyo. Yan, nilalangaw yung pa ako dun dahil tae. Pero puta guys. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan, ownership review tsaka kung anong issues ni Dominar 400. Pwede rin pros and cons, no? Ayan, no? Ang dumi na naman, kakakarwash ko lang. Ano to? May nakatusok. The fudge. Bato na matulis. You know? Kasama pati upuan, hindi ko na punasan. So yun, start tayo dito sa ownership review after 4.5 months. First, kung tatanungin nyo kung sulit ba yung pagbili ko dito sa Dominar 400, ang sagot ko is yes. Kasi for me as a rider, nagaling ako sa lower CC, which is 125. Napakalaking bagay niya, napakasarap sa feeling gamitin. Unang-una yung handling niya, ang dali ng handling niya guys. Pangalawa yung bilis niya. For me, mabilis na sa akin to. Kasi sa ibang tao hindi pa mabilis sa kanila to eh. Kasi alam mo na, single cylinder lang to. Ang pangatlo yung looks niya, no? Talaga maganda yung looks niya, nililingon talaga guys. Tsaka hindi mo mapagkakaila, maganda yung color black. Then pang-apat, ano ba pwede natin pang-apat dito? Ayun, maintenance. Pang-apat, maintenance. Hindi ganun kasakit sa bulsa ang maintenance ni Dominar 400. So far nakakatatlo na yata tayong change oil dito, or apat, para sa 5K Odo. Kasi yung unang change oil ko dito hindi ako satisfied sa nabili kong lang sa Shopee. Yung AMS oil 10W40, nasa manual nito is 10W50. Yung takbo niya parang bitin na bitin yung hatak, no? Yung parang wala siyang sobrang ibibigay na lakas. Pero nung nagpa-change oil ako kay Sir Edjo, shoutout kay Sir Edjo, kay Ka Edjo, ayun, ang ganda nung performance ito dun sa langis na yun, RS8. Bali sa 4.5 months ownership ko nga pala, ang odo ko na nga pala is 5,875, no? Medyo mabilis. Kasi itong motor na to is pinandi-daily ko talaga dito, papasok dito sa work ko, sa tindahan namin. Then napapadalas pa rides. Ayun lang, no? Isa to, pag bumili ka, kaya pag isip-isip ka bago ka bumili ng Dominar, no? Hindi ka mapapatipid talaga, no? Mapapasaya ka niya, sobra. Pero hindi ka makakatipid. Kasi hahanap-hanapin ng katawan mo yung ride pag gamit mo si Dominar.
Kasi ang sarap talaga, ang comfortable niya, ano. Bale, ang cons ko naman dito is hindi naman minimal lang naman sa akin. Kasi sa speed wala akong problema, sa looks wala akong problema. Sa ang only cons ko dito is yung vibration niya. Guys. Kasi meron talaga. Sa mga nagtatanong dyan about curious sa vibration ng Dominar, meron talaga. Lalo siguro nito nagpalit ako ng pipe. Ngayon naging open na siya. Malakas-lakas din yung vibration niya, no. Pero tolerable naman. Ako, kaya ko naman kasi kinaya ko naman nung nagsambales ako at wala akong problema. Pero so far, all goods tong motor na to. Ayun pala, yung TFT panel, no. Hindi pa siya ganun ka-advance. Ang dami pa siyang, feeling ko ang dami pa rin siyang kulang na features dito. Since hindi ko rin masisisi kasi mura lang naman siya. Isa siya sa pinakamurang big bike, no. Kasi ang kuha ko lang dito is 211,400 pesos yata. Kasama na registration doon. Which is mas mura ng 2,000 pesos kaysa sa iba. Not bad na rin. Kaya lang, ang cons nung pinagbilang ko, walang marunong na mekaniko. So sad. Kasi nung unang change oil ko dito, kaya hindi rin ako gano'ng kampante. Nag-YouTube muna yung mekaniko nila. Hindi alam. Napakatagal pati gawin. Inaabot ako ng 1.5 hour yata o 2 hours. Change oil lang. Ni-YouTube pa yung mga gagawin, kung ano yung mga tatanggalin, di ba? Mahirap magtiwala sa ganun. Kaya sa na ako, sa legit na ako sa Dominar expert na ako nagpagawa. Oh, ano to, may bagong open na naman. So yan ang mga issues dito sa Dominar so far. After 4.5 months ownership, so far wala pa naman ako nagiging issue dito. Ay, meron pala. Nung bagong bili tong motor na to, yung coolant, ang bilis na ubos ng coolant. Ang bilis niya nagpunta sa minimum niya. Pero naman, di ko alam kung ano naging issue noon pala. Pero naayos naman ni Kaejo. Para saglit lang, minuto lang niya ginawa yon. Tapos pinarefillan ko lang ng bago. So yun lang naman. Tingin ko hindi naman siya major issues, no. So far wala ako ng mga issue na may butas yung gasket, may problema yung niya, yung gasket niya, may oil leak. So far wala naman sa akin nung ganun. At saka promise, pag ito gamit mo, iba-iba yung feeling. Ang sarap kahit may vibration. So ayun, nagbabagal lang din ako ngayon at para makapagkwento. Kasi pag binilisan ko, wala na, tapos agad. Mabubudol pa yung kwento ko, no. Ito nga pala, kaya hindi ganun ka-prepared yung mga sinasabi ko eh. Bigla ko lang naman naisipan mag pros and cons dito sa Dominar. Yun lang naman ang sa akin. Honest opinion lang naman tayo. Dami namimiwas dito. Basta yung mga motor nyo naman, alagaan nyo lang yan. Lalo sa change oil lang. Sarap mga gamitin yan. Ayan, nandito na ako. At least buti nasabi ko pa rin yung ibang part. Kung meron man ako hindi pa nasabi, pero susunod na lang yan. Ayan, maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanood. Kung meron man nanood dito sa video na to. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Woo!